Kaugnay pa rin sa pag-uwi ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas at pananatili niya sa Correctional Institution for Women, kausapin natin si DOJ Undersecretary Raul Vasquez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at magandang umaga sa iyong tagapakinig at manonood. Opo, hanggang ano oras po papayagan makasama ni Mary Jane Veloso yung kanyang pamilya dyan po sa Correctional Institution for Women? Hanggang alas 12, lahat nga ng mga Bucor rules and protocols, we bent towards them, no, para mabigyan sila ng mahaba at malalimang pagkakataon na magkaroon ng family bonding. Yan po ay mula nung dumating siya doon, nagkaroon na siya ng access kaagad yung mga pamilya. Of course, kinuha muna initially yung pangalan niya para sa booking requirements. Pero maliban doon, pati yung kanyang abogado, si Attorney Edre Olalia, at saka pati na rin yung Gabriela representative na si Congresswoman Arlene Brosas, we made exceptions out of them kahit na normally sa mga Bucor protocols ay hindi dapat. Pero ito ay kaisa-isang pagkakataon naman na tayo ay dapat magkakaisa sa bagay na to. Of course, kasama po yung medical examination sa kanya, hindi ho ba? Kumusta po siya? Dahil pagdating niya rito, medyo mainiinda siya nasakit sa tiyan. Tama yan. Kasi nga, yun ang rason, Rafi, actually, kung bakit napaka-stricto ang ginawa naming sistema ng protection doon sa airport. Dahil una, security issues. Pangalawa, may health concern siya dahil siya ay nagsusuka nung galing pa lang ng Indonesia. Ang rason kasi ay nag-travel siya from Yogyakarta Penitentiary papuntang Jakarta. 8 hours yun. Tapos dire-diretso and then transfer na kaagad the next day sa DFA natin and eventually sa Bucor. Kaya halos walang tulog yung tao. Ako mismo nakausap ko kanina pagkatapos ng press conference natin, linapitan ko siya at nagkataon naman ng nakakaintindi siya konti ng Ilocano, lalo na kasi yung tatay niya at yung nanay niya taga-Lapas, Tarlac daw sila. Kaya usap kami ng Ilocano din. Isa pong seguridad ni Mary Jane sa inaalala ng kanyang pamilya. Paano po ito titiyakin ng Bucor at DOJ? May mga active threat ho ba sa kanyang kaligtasan? We cannot discount that, Rafi, no? And that's precisely the reason why we made sure na very strict ang security protocols doon sa airport pa lamang. Wala nga sa sa Indonesia, ang daming nagbabalyahan ng mga media, kaya baka nga nasaktan siya or what. Kaya inavoid din namin yun para ipakita din natin na tayo, mga Pilipino, kaya nating maging professional at ayon sa protocol sa pag-handle ng mga ganitong high-profile cases na ganito. Nabanggit niyo po, nakausap niyo itong si Mary Jane. Kumusta na po siya ngayon nung talagang wala na yung media, wala na yung crowd? Kumusta po siya doon sa loob ng piitan? Binibiro ko nga siya, malinis. Okay siya, wala siyang problema. Maganda. At pagkatapos noon, pinayagan namin siyang makaharap pati yung mga media. Dinala namin yung mga kasamahan ninyo sa media, Rafi, doon sa mismong detention area niya para makuha na nila mismo ng picture at doon nga sila nag-akapan ng mga pamilya. Although earlier on, nagkaroon na sila ng pagkakataon na magbabanding din sa isang kwarto doon. But ito, sa harap ngayon ng media, hinayaan namin silang makausap pati ni Mary Jane at natanong nga siya, nakita ko sa mga footage ninyo, nandun kami kanina din, nung habang tinatanong ng mga media, direkta si Mary Jane. Meron na po bang detalye kung pagkatapos ng kanyang quarantine, sino yung mga makakasama niya doon sa selda? Mag-isa lang po ba siya? Ano yung magiging disposition niya after ng kanyang quarantine? May two months kasi na parang i-check muna yan nung lahat-lahat. Kasi yan ang protocol ng Bucor. Sundan ho natin lahat ng protocols na yan. Kaya nga meron ding 5 days na quarantine. Kasi titignan natin, kasi galing siya sa ibang bansa under our Bureau of Quarantine Requirements, tignan natin kung meron siyang, alam mo na, mga dalang, hindi, kailangan lang nating protektahan din yung mga ibang kasamahan niya doon. Pero doon sa issue ng security, kasi nga, nandun din yung Sergio, no? Yung trafficker na convict na ng life imprisonment. Ang sabi na inatasan namin at direkta namin mismo ang
Bucor through Director General Greg Katapang na siguraduhin na safe itong si Mary Jane at dapat hindi magkasama at magkahalubilo yan. Kung kinakailangan, ilipat yung isa, ilipat si Sergio sa ibang correctional facility para hindi sila magkasama. Okay. Oho. So pero wala po kayo nakikita namang banta. Ngayong magkasama nga sila doon. Of course, alam natin, may mga bata-bata system dyan. Wala naman po kayo nakikitang ganito so far. Ngayon at dumating na dyan si Mary Jane. Wala naman, pero ganun pa man, we can never be too sure, no? Kaya ang instruction namin kay DG Katapang, siguraduhin niya at pag-ibayuhin na yung security procedures ay nandyan sa lahat. Meron po ba tayong impormasyon kung may hinihinging kondisyon yung Indonesia kapalit ng pag-uwi po ni Mary Jane? Wala, kasi ako mismo ang pumirma nung agreement na yon, Rafi, no? Okay. Nung sa Indonesia, ang kondisyon lang na nandun ay yung reciprocity na tinatawag na kung may pagkakataon sa darating na panahon na manghingi din ng parehas na request ang Indonesia ay titibangin natin ng mainam itong ginawa nilang napakagandang regalo sa ating bansa at sa ating sa pamilya ng Veloso. Okay, sige po. Maraming salamat sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi, at magandang hapon sa lahat. Si DOJ Undersecretary Raul Vasquez.